Welcome back to Star Time Vlog at today pag-uusapan natin kapag ikaw ay kukuha ng special power of attorney dito sa Abu Dhabi, UAE. Welcome back to Star Time Vlog at today pag-uusapan natin kapag ikaw ay kukuha ng special power of attorney dito sa Abu Dhabi, UAE. Special power of attorney ng tips kung paano kayo makakuha ng mas mabilis at mas madali at ano ang mga requirements bago kayo pumunta doon kasi sa totoo lang mahirap na magpabalik-balik at ayaw natin yung hassle. So ito na, ibibigay ko na sa inyo ang tips. Magandang type mo lang dito yung www.abudhabi.org Notarial Services. Kapag i-click mo yan, there is a window na mag-a-appear na ganito. So, dito nakalagay ang lahat ng affidavit na kailangan mo for notary. So, dito kasi special power of attorney ang aking pinagawa. So, general siya kasi on my behalf, to collect only on my behalf. Dito makikita mo ang instruction at ang requirements na kailangan. So, ang gagawin mo lang dito, isundan mo lang to. So, for the special power of attorney, for applicant authorizing as a representative to act on their behalf. So, ito, kailangan ng mga requirements na to. Personal appearance mo, of course. Kung ikaw ang nagpa-apply, ikaw yung pupunta doon sa Philippine Embassy ng Abu Dhabi para ikaw ang mag-submit ng mga documents na to. So, second, pangalawa is July Accomplished Special Power of Attorney Forms. So, yung forms naman na yan, ay dito mo siya makikita sa second page. So, ayan. Ito yung itsura niya. So, dito, i-zoom out natin ng konti. Dito mo pipill upan kung anong pangalan mo, passport, citizenship, fill upan mo to. At ang address na nakalagay dito, ang ilalagay mo dito, yung address mo dito sa UAE with your mobile number. And then, kung sino yung uutusan mo doon to collect something, documents in your behalf, dito mo naman ilagay ang pangalan niya. So, ito ay pwede mo siyang malagyan ng pangalan dyan. And then, pagkatapos, ito naman yung instruction. So, kung instruction mo to authorize. So, pwede rin siyang malagyan dyan ng instruction mo dito. So, may blanco na ganyan. At dito naman, ilalagay mo dito sa baba, of course, ang date, kung kailan mo siya in-apply, kung the same day, at saka, dito naman, ilagay mo yung full printed name mo. At saka may signature ka. Ngayon, may witness dito nakalagay sa baba. Dito mo naman ipasulat ang mga pangalan. Doon ka na sa Philippine Embassy nito maghanap. Kasi may mga nakapila din doon. Pwede kang makisuyo sa kanila kahit sino sa kanila doon. And then dito naman sa baba, ilagay mo pa rin yung pangalan mo, full name ha. Full name of affiant. So, lalagay mo yung pangalan mo dito kung anong pangalan mo na the same sa passport, tas passport number mo dito, issue kung saan, at place kung saan siya na i-release. At saka, of course, yung date mo dito. Pagkatapos, pag nasubmit mo na to siya, balikan natin yung instruction ulit. Ano sabi? 2 copy of applicant passport. Okay? So, 2 kopya daw ng applicant passport. Ngayon, ang i-print out mo din yun. So, before ka pupunta doon, magdala ka na nito. And then, 2 copy ng UAE residence visa. At wag mo rin kalimutan na magpa-photocopy din ng ID ng uutusan mo doon sa Pilipinas kung sino man yon. 2 ID niya, UMID ID or kung ano pa man yan. Basta yun na yun. Okay, guys? Kung sino naman ang nag-claim noon, sino naman mag-claim doon is, ang gagawin mo is, hihingi ka doon ng 2 copy ng ID niya. So, either UMID ID ba yon or di kaya mga valid ID ha, SSS ID ba siya o di kaya passport din niya. So, pwede yun siya. I-print out mo lang yon tapos i-attach mo siya doon along with the application. Siguro mag-a-ask kayo, magkano kaya Miss Sarah ang charge? Okay, for the special power of
attorneys for the general kasi. Ano ba yung charge niya? Well, depende siguro kung ano yung request mo, no? But for me kasi, since na special power of attorney lang naman siya, 100 dirham. And FYI, please, bago kayo umalis ng mga bahay ninyo, kasi mahirap talaga nung pumunta ka doon, pas pagdating mo doon, babalik ka ulit kasi kulang-kulang ang mga documents mo o hindi tama yung mga pinilapan mo. So, ang gagawin mo, magdala ka naman ng ballpen mo. Huwag mong iasa sa katabi mo yung ballpen. Kailangan yung ballpen 100% na meron ka naman. Okay? Take note guys, 2 araw mo siya bago makuha. So, hindi kasama yung weekend ha. Kung halimbawa, in-apply nyo siya ng Friday, so makukuha mo lang siya on the next working days pa. So, mga Monday or Tuesday mo pa siya makukuha. Na wag ninyong kalimutan yung receipt. Yung receipt na yun yung kailangan ninyo to claim. Para ma-claim yung papers nyo, yung SPA ninyo. Kasi kung wala yun, I don't know kung what will happen. But to make sure, kapag natapos na kayong magbayad, meron siyang receipt na dalawa yung copy. So, yung original copy, ikikip mo yun sa'yo. White color ang kulay nun. Tapos, yung yellow color, yun yung iiwanan mo doon sa kanila. And then, wait after 2 days. After 2 days, you will get your original copy na like this. Ayan. So, may stamp. Copy ko na lang to kasi pinadala ko na yung original. Ayan. So, pagkatapos naman niya, isa pang tips. Paano mo siya ipadala? So, marami tayo ditong courier, no? So, pwedeng FedEx, pwedeng DHL, kahit saan siguro, hindi ko lang alam kung magkano ang price nila. Pero sa FedEx ko kasi siya pinadala kasi I asked my mom to claim it in my behalf. And ang binayaran ko is 325 dirham. So, take note ulit yan. 325 dirham. I don't know kung magkano sa iba. Basta sa FedEx ako nagpadala. So, I hope na ito ay malinaw. I hope na ito ay makatulong sa inyo ng konti ng tips na to. At magbabalik ako for more another informative content dito lang sa Sarah Time Vlog. Salamat po! Bye! At kung nagustuhan ninyo po ang ating content for today at nakatulong sa inyo, don't forget to subscribe para updated kayo sa mga videong i-upload ko dito. And thank you po so much sa panonood ninyo. Hanggang sa muli nating pagkikita. Ito po si Sarah Samson, nagpapaalam. Thank you po so much. Hanggang sa muli. Bye!